Magandang araw po, mga kapatid. Para po sa ating kaligtasan ay narito po akong muli, si Pastora Mel Anson, ay nagagalak na tayo po ay pagnilayan natin ang mga salita ng Diyos na tungo po sa ating kaligtasan. Sino po ang gustong maligtas? Malapit na po. Malapit na po ang rapture. The end is near. Tunay po na mahalin natin ang kaligtasan habang may panahon pa po tayo, sapagkat napakalaking pagpapala po kapag ikaw ay nakatala sa banal na aklat ng buhay. Kailanman po ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga tao na wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya po, mayroon pong paraan. Sabi nga po sa John 3:16, ang mga sumasampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, habang may panahon pa po tayo, atin pong gagawin na maligtas kayo. Mamaya po, sa ating panalangin, kung yung mga gustong tumanggap kay Jesus Christ, tanggapin po natin sa ating puso. Maglagay po tayo ng amen. Lahat po tayo, maglagay po tayo ng amen. At gagawin po natin na masalba ang ating mga sarili. Napakaraming blessing po habang naririto pa po tayo sa ating mundong ginagalawan. Kailangan po ay tayo maniguro. Iisa lamang po. The only Savior is Jesus Christ. Sinasabi po sa Kawikaan 9:11 hanggang po sa pamamagitan ng Diyos, hahaba ang ating buhay. At sa Isaias naman po, Isaiah 31:2, nagpapadala ng salot ang Panginoon. Parurusahan niya ang mga masasama. Kawikaan 11:10, buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay. Ang kamatayan ang hatid ng kasamaan at karahasan. Kaya po, tayo po ay magdesisyon
Eto na po yun, samantalahin po natin. Hindi po natin alam ang bukas. Kawawa po ang mga maiiwan sa rapture. Dahil kaya po susunduin ng Panginoon ang mga nananampalataya sa Kanya, ay kahindik-hindik po ang mangyayari. Sapagkat maghahari po ang Antichrist. Kaya po, tayo po ay mananalangin. Ang lahat pong ibig maligtas, atin pong gagamitin ang pangako ng Diyos sa John 3:16 na ang mga tao sumasampalataya sa Panginoong Kristo ay hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak, ang ibig kong sabihin ay hindi po tayo, ang ating kaluluwa ay hindi mapapahamak doon sa impyerno, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sa Joel 2, sinasabi naman po na ang nagsisisi ng tapat ay hindi parurusahan ng Diyos. Magsisi po tayo, talikuran po natin ang ating mga kasalanan. Ang lahat po ng kasamaan ay talikuran natin upang tayo po ay maligtas. Sabi dito sa Lucas 13, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak rin kayong tulad nila. Sabi dito sa 1 Thessalonians 4:16-17, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon na mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna, at pagkatapos tayo namang buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin ang ating Panginoon magpakailanman. Napakabuti ng Diyos. Kaya po, kayo po ay mag-comment po kayo down below, at tayo, yung mga ibig kong maligtas, mag-amin po kayo, sapagkat hallelujah. Ito po si Pastora Nel Anson ay nagmamahal sa ating kaligtasan. Sabi po ng Panginoon, ang kaligtasan ay para sa mga gusto hindi mapahamak. Glory to God. Yung mga gusto pong maligtas, sumunod po kayo sa panalangin at kayo po ay mag-amen down below. Glory to God. Hallelujah. O Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Ama, sa pangalan ni Jesus, kahabagan mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Diyos, sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami hindi magkasala, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon,
Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming mga ginawang kasalanan. Glory to God. Sinasabi sa Joel po na ang nagsisisi ay hindi mo po parurusahan, Panginoon. Kaya po, Panginoon, linisin mo kami, Panginoon. Glory to God. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Tinatanggap po kita, Panginoong Jesus. Tinatanggap ko po kayo na aking tagapagligtas at aking Diyos. Lord, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasamaan na nagawa. Baguhin niyo po ako, Diyos. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Hallelujah. Tinatanggap po kita bilang Diyos ko at aking tagapagligtas. Glory to God. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Glory to God. Sa akin at sa aking buong sambahayan. Maraming salamat po. Patuloy na kaligtasan at kapayapaan ang ipagkaloob mo sa akin at sa aking buong sambahayan. Maraming salamat po, Panginoon. Magmula po ngayon, ikaw po ang aking Diyos. At ikaw po ang aking kapayapaan. Glory to God. Ito po ang aming samo at hiling sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yung mga tumanggap po, congratulations po sa inyo. Asahan po ninyo kung kaimtin po ang ating paghiling. Ang Diyos po ay hindi marami. Ang Diyos po ay mabait. Dalawang kamay po niya tayo. At magmula po sa araw na tinanggap mo siya, sinasabi ng Panginoon na may mga ngalaga sa ating Santong Espiritu. Iingatan po tayo. Glory to God. Nakakatakot ng kapatid. Ang doon sa impyerno, nakakatakot. Wala pong exit doon. Tingnan po natin. Panoorin po natin ito, mga kapatid. Revelation 2015 reveals to us that success isn't about houses, cars, careers, or wealth. True success is Jesus writing your name in the book of life. If you love Jesus and aren't ashamed of him, share this message with the ones you love, in the hope that their names are also in the book of life. Don't forget to put amen. This is no joke. Many people love money and the world more than Jesus. Revelation 2015 reveals to us that success isn't about houses, cars, careers, or wealth. True success is Jesus writing your name in the book of life. If you love Jesus and aren't ashamed of him, share this message with the ones you love, in the hope that their names are also in the book of life. Don't forget to put amen. This is no joke. Many people love money and the world more than Jesus. Revelation 20.
Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis, dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain, dahil kahaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso, dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig, dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Mag-ingat kayo. Ang kapahamakan ay darating sa iba't ibang bansa na parang malakas na bagyo mula sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Sa araw na iyon, maraming papatayin ang Panginoon at ang mga bangkay ay kakalat kahit saan sa buong daigdig. Wala nang magluluksa, magtitipon at maglilibing sa kanila. Pababayaan na lang sila na parang dumilang sa ibabaw ng lupa. Mag-ingat kayo. Ang kapahamakan ay darating sa iba't ibang bansa na parang malakas na bagyo mula sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Sa araw na iyon, maraming papatayin ang Panginoon at ang mga bangkay ay kakalat kahit saan sa buong daigdig. Wala nang magluluksa. Handa na ang lahat para sa araw ng paghuhukom. Ang lahat ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Maliligtas ang mga mabubuti. Kumikinang ang paligid ng dakilang hari. Ang mga anghel ay nag-aawitan sa Diyos. Inalay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Siya ang hari ng lahat. Handa na ang lahat para sa araw ng paghuhukom. Ang lahat ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Maliligtas ang mga mabubuti. Kumikinang ang paligid ng dakilang hari. Ang mga anghel ay nag-aawitan sa Diyos. Inalay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Siya ang hari ng lahat. Huwag kang matakot, dahil hindi ka mapapahiya. Malilimutan mo na ang kahihiyan ng iyong kabataan at pagkabalo. Sapagkat ako na lumikha sa iyo ay para mong asawa. Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko. Ako ang banal na Diyos ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Tinatawag ako Diyos ng buong mundo. Huwag kang matakot, dahil hindi ka mapapahiya. Malilimutan mo na ang kahihiyan ng iyong kabataan at pagkabalo. Sapagkat ako na lumikha sa iyo ay para mong asawa. Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko. Ako ang banal na Diyos ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Tinatawag ako Do not ignore the reminder God is giving you today. And there shall in no wise enter into it anything that defiles, neither whatever works abomination or makes a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Revelation 21:27. Heaven is eternal joy, while hell is eternal agony. If you want your name and the names of your family written in the book of life,
Repent and turn back to God now. Offer an amen. Tomorrow might be too late. Do not ignore the reminder God is giving you today. And there shall in no wise enter into it anything that defiles, neither whatever works abomination or makes a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Revelation 21:27. Heaven is eternal joy, while hell This is a reminder from God, but many ignore it. Revelation 20:15. And whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. 1. Life is short. 2. Hell is real. 3. Eternity is only found when your name is in Jesus' book of life. If you believe Jesus is the only way to heaven, please share this with someone whose name you wish to see in the book of life. This is a reminder from God, but many ignore it. Revelation 20:15. And whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. 1. Life is short. 2. Hell is real. 3. Eternity is only found when your name is in Jesus' book of life. If you believe Jesus is the only way to heaven, please share this with someone whose name you wish to see in the book of life. This is a reminder from God, but many ignore it. Revelation 20:15. And whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. 1. Life is short. 2. Hell is real. 3. Eternity is only found when your name is in Jesus' book of life. If you believe Jesus is the only way to heaven, please share this with someone whose name you wish to see in the book of life. This is a reminder from God, but many ignore it. Revelation 20:15. And whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. 1. Life is short. 2. Hell is real. 3. Eternity is only found when your name is in Jesus' book of life. If you believe Jesus is the only way to heaven, please share this with someone whose name you wish to see in the book of life. This is a reminder from God. Welcome to your eternal home. Here, every mansion is made of pure gold and silver. Let us explore the many rooms together. Welcome to your eternal home. Here, every mansion is made of pure gold and silver. Let us explore the many rooms together. Welcome to your eternal home. Here, every mansion is made of pure gold and silver. Let us explore the many rooms together. Welcome to your eternal home. Here, every mansion is made of pure gold and silver. Let us explore the many rooms together. Welcome to your eternal home. Here, every mansion is made of pure gold and silver. Let us explore the many rooms together. Welcome to your eternal home. Here, every mansion is made of pure gold and silver. Let us explore the many rooms together. Ayan po. May mansion po tayo doon titirahan. Sabi doon, a pure gold ang ating mansion. Kaya po, yung mga tumanggap po sa Panginoon sa Kristo, congratulations po. Kayo po ay bagong nilalang. Maraming salamat po sa ating Panginoon, sa kanyang kabaitan, na tayo ay binigyan ng forgiveness, magsisi lamang po. Ang kaligtasan po natin ay pinamunan ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo sa kanyang pagkamatay, kaya po nahugasan ng ating kasalanan. Sino mang magsisi ay makakamit at tanggapin si Jesus Christ
ay di mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa muli po, God bless po sa ating lahat. Ito po si Pastora Mel Anson ay nagagala. God bless. Hanggang sa muli, mga